So, from the word behavior, behavior po na na-adapt natin through socialization and interaction. But, bago tayo umabot sa environment na malaki, syempre, ang unang behavior na ma-adapt natin is yung pinakamaliit na unit na kasama tayo, which is yung family. Syempre, ang family is yung unang person na kasama natin simula ng pagkakaroon natin. Diba? Syempre, kung anong behavior meron yung family or yung family na meron ka, magre-reflect sa'yo. Kaya nga may sinasabi na siguro taga-tondo yan kasi ganyan yung pag-uugali. Pag war-free, mabunganga, makagmura, syempre, ang i-assume ng tao is galing ka sa chaotic na family. And si John B. Watson, yung founder, and ito ay one of the branches of the psychology. And he founded this behaviorism on 1930. And take a look at this image. Child A is lumaki sa maayos, loving, and healthy family. Of course, mag-a-acquire siya ng good behavior. While sa child B naman is lumaki sa chaotic and siguro mapagmura or bad family. Siyempre, mag-a-acquire siya ng bad behavior towards her peers, classmates, and also her or his environment. And what is the key concept of behaviorism? There's three concepts of behaviorism. The first one is Pavlov's classical conditioning, operant conditioning, and the third one is observational conditioning. What is Pavlov's classical conditioning? Kapilis, can you read? Pavlov's classical conditioning is how a child responds because of his stimulus. It is a type of unconscious or automatic learning. Ito yung pinaliwanag ni Sir about yung sa pag-rang ng bell, yung pag-ring ng bell na, of course, pag niring mo yung bell, automatic magpapap sa utak ng aso na ang ibig sabihin ng pag-ring mo ng bell is connected sa pagkain or na-anchor sa pagkain. And also, ganun din sa tao, na pag nanonood tayo ng movie, pag tumaas na yung tension or yung music, na paano ka na naman, Jerome? Yung pag tumaas yung tension ng music sa horror, syempre, ang i-assume natin is may lalabas na nakakatakot na tao or mga mumu. What is operant conditioning? Can you read, Jerome? Operant conditioning is a learning process that uses rewards and punishments to change behavior. Dito naman sa operant conditioning is, madali lang naman siyang intindihin. Uses of rewards and punishment. Siyempre, ginagawa ito ng magulang natin nung bata pa tayo. Like, kunyari, tinuturuan tayo magbasa. Sabihin ng magulang natin na, sige kapag hindi ka nagbasa, papaluin kita. Siyempre, dahil dun sa pagpalo ng mama mo ngayon or dun sa pananakot ng nanay mo, napipilitan ka na magbasa. And through that, mas lumalawak yung knowledge or learning mo about dun sa pinabasa mo. And dun naman sa uses, rewards, dito naman yung academic reward, mga reward. Diba? Kasi kunyari, nag-aral ka mabuti. Of course, ang feedback nun sa atin is high grades or may chances na pumasok ka sa honor. And what is observational learning? Camille, can you read? What is observational learning? Observational learning is the process of learning new skills or behavior by watching and imitating others. It's a form of social learning that's a key part of how people develop. So, dito naman is i-apply dito sa bata. Like, kunyari hindi pa siya marunong magsalita. Sino dito sa bahay nila yung may mga kasama pang bata sa bahay? Yung mga hindi pa nagsasalita, yung gano'n. Yun, yung mga gano'n. Yung mga
turuan. Like, kunyari, sabihin lang naman natin sa kanila, sabihin nila, mama, papa. Pero yung ibang word na masasabi nila pag lumaki sila, is hindi natin siya tinuturo sa bata na through, by word, alam nga naman sabihin natin na, sabihin mo, kumain ka na ba sa mga ganitong particular na circumstances? Syempre, hindi naman. Natututunan niya yun by watching and observing yung sinasabi natin. And yung sa mga syempre as a future educator, syempre ang gagawin natin sa mga estudyante natin para matuto is maggagawa tayo ng project, or yung sinabi nga ni Sir Ryan is yung, syempre, pag gusto natin ipakita sa mga student natin yung part, or yung part ng Earth is, or layer ng Earth, is hindi naman natin sila dadalhin sa mismong outer space. Syempre, gagawa tayo ng mismong project, or yung project na ipapakita natin, kada layer is yung crust, yung mga ganung bagay. Syempre, hindi naman natin siya totally mapapakita ng personal. That's all. Do you have anything to say? Okay, so, dito tayo. What is a stimulus? Stimulus is something that causes a change in a living thing's environment. It is a kind of change that triggers a reaction. Okay, kung mapapansin nyo naman kasi dito, similar to siya sa behaviorism. It is by how a person or an animal interact through the environment which he or she lives in. Alright? It is by how we change. A person or an animal changes based on where is his environment are. Alright? By the way, meron nga pala tayong okay. There are tons of stimulus. Additional knowledge na kami para sa atin lahat. Okay. First of all, there is number one is neutral stimulus. Kumbaga, sa pinakadaling salita, neutral stimulus ay yung parang wala naman nangyari. Example ito yung sa binigay ni Pavlov's condition, di ba? Yung bell, neutral stimulus yung kasi hindi naman nag-react talaga yung aso dun eh. Hindi nag-react yung aso dun. Bakit? Kasi wala na siyang connection doon sa stimulus o doon sa pagkain. Okay, doon sa object na yun. The second would be the unconditioned stimulus. So, sa madaling salita, ang unconditioned stimulus, ito yung natural and automatic response. Kumbaga, ang pinakamadaling example nito, pag nilalagay ka diba ang mga buko mo sa katawan mo, tumataas, tumataas. Yun yung unconditioned stimulus. Kumbaga, automatic learning na siya. Hindi mo kailangan isipin pa yun. Kumbaga, bigla lang siya nangyayari sa talaga. And the third one would be conditioned stimulus. Ito yung dito na siya magkakaroon. Yung conditioned stimulus, magkakaroon na siya ng connection dito sa unconditioned stimulus. Okay? Kay Pavlov's classical conditioning, ang conditioned stimulus ay yung sa pagkain. Pinaghalo yung bell ring at yung pagkain. So every time yung aso, okay? Every time na pinapatulog yung bell, ano na yung ginagawa ng aso nun? Yes. Nagre-react na siya agad. Kasi kahit wala pa yung pagkain, na-train siya. Classical conditioning yun. Ibig sabihin, dahil sa condition stimulus na yun, na sa bell, sa pagkain, agad ang inaakala ng aso na meron na bibigyan na siya ng pagkain. Dahil sa condition stimulus na yun. Okay? Next mo naman. Ito yung mga example ng stimulus. Okay? Yung pag minsan, yung stimulus na ito, ito yung sa condition stimulus mo na sa ulo. Di ba mainit? Nakikita niyo ba? Mainit yung temperatura, hindi naman ng babae. Nagpalamig siya. Paano siya nag-effect pa na nagpalamig siya ng sarili niya? Kasi yung condition stimulus na yun, example na lang dito. Yung condition stimulus dito, nagkakaroon ng interaction dahil yung tawag dito. Ayun yung immediate react natin
yun yung i-react natin sa isang circumstances na nangyayari na hindi natin i-expect. Kaya naman ito, siyempre, pag mainit, alam naman natin lahat na pag mainit, pinagpapawisan tayo. Yung pagpapawis natin na yun ay yung immediate response ng body natin sa high temperature. And then, yung gagawin natin nung isahanap tayo na electric fan or mag-aircon tayo para maisan yung init or mabawasan yung irritation na nararamdaman ng body natin. So, mostly dalawang lang din na ito ay ang condition stimulus na lang din. Ito, dahil may multo, pag siya nagklamo, ano nangyayari nun? Minsan nagkakaroon tayo ng pagpapawis, tumataas sa balahibo natin, kasi kung may nararamdaman tayo makaiba o basta mag-inariya. The third one would be yung pinakalas na example natin sa stimulus naman na yung sa pagkain. Minsan kapag nakakita tayo ng pagkain, sasalimit ka lang tayo kasi minsan matutulad tayo. Minsan naglalagay na lang din tayo kaya yung utak natin nagsisend ng signal sa ating gusto natin nagsisend ng signal sa ating utak na sinasabi ano bubutol na ako. Dahil sa okay. Ito naman kay third-line correctionism. Alam niyo ba ito kay third-line correctionism? Ay may similar siya no kay Skinner na tinatawag na concept of reinforcement. So parang dito, it's a theory that emphasizes how learning is shaped through the result of forming and an association between the stimulus and the response. Ang ibig sabihin, let's do it. Hindi ba? Okay. Kung kay third-line correctionism naman, ito yung tinatawag na reward and punishment. Alright? It is by how a person reacts to the consequences of in the environment he or she is in. Alright? Kung mabuti ang makukuha mong reward dito sa isang bagay na ito, di ba most likely, gagawin mo siya ulit. Gagawin mo siya ulit dahil sa good reward. Pero kung bad reward naman ang makukuha mo dito, most likely na hindi mo siya ulit, di ba? Ang example nito ay organized correctionism ito. Readiness. Nakapansin nyo dito yung pusa na ako. Tapos may gulahan sa labas. Okay? Sasabi, isipin ang pusa doon. Kasi nakita niyo yung pagkain. I must learn to get out because I am hungry. So, ano yung gagawin niya naman ito? This is about exercise. Oh, I know this. Or I repeat, opening the cage more easily and quickly, I don't know, when I open it next time. And the third one would be the law of every time I open the cage, I get to eat the young food, so I'm gonna repeat it often. But yung mga dito, it is by how the rewards and the consequences of the rewards you will get. Ito yung mga similarities and differences ng Butler's conditioning and connectionism. Of course, Butler's classical conditioning is focuses more on the process by which an organism learns to connect and neutral stimulus with a biological relevant stimulus to draw out a learned response. While naman kay Thorndike places a stronger emphasis on the role of behavior itself in determining future action through reinforcement and punishment. Dito naman kay Thorndike gaya sinabi kanina ni Pepe, of course, pag nakikinabang ka or parang feel mo merong progress dun sa ginagawa mo yun, syempre, i-repeat mo siya. Yung kagaya ng kanina sa pusa, nung nandun pa siya sa loob ng cage, is iniisip niya kung paano makakalabas at makukuha yung food. While dun naman sa pangalawa is na-realize niya na doon na pag lumalabas siya ng cage is mas madali niya mag-grab yung food. And sa third one is parang na-realize niya na doon na pag inuulit-ulit niya yung ganong action or yung ganong action, mas makapadali yung pagkain and mas makapadali kumain siya and mas makapadali mabusog. And that's all.